Hi guys, what's up? Welcome back. It's Super Samurai. Today, ano ba, March 9 and 12 a.m. na dito. So, kung gagawa ko lang ng quick performance review itong Anta Kaiwan. So, twice ko na siya nagamit, isang pickup game and isang official game. So, okay na yun para makapagbigay ako ng review. So, disclaimer lang, yung review ko is based sa opinion ko, sa experience ko sa sapatos. So, hindi ko sinasabing lahat ng review yung ibibigay ko is accurate. So, depende pa rin kasi talaga sa nagsusuot yung sapatos. Meron talagang may magsasabi na maganda dito, meron magsasabing hindi. So, ayun. It's up to you talaga kung magde-decide kayo na bumili ng sapatos na to and then magustuhan nyo. Kasi kahit anong review naman gawin ng mga tao, kahit naman yung mga malalaking channel, hindi naman 100% accurate din yung sinasabi nila. So, yun. First things first, traction, multi-directional na pattern, then solid rubber yung ginamit. So, good for indoor, outdoor, tulad ng sabi ko sa quick impression. So, good siya as long as hindi upod na upod yung solid rubber niya. Kaya, maganda yung traction niya. Pero, ganitong solid rubber, magtatagal yan. Kahit na araw-araw niyo pang gamitin, magtatagal talaga yung ganyang traction. So, yun. Napakaganda nung traction ng sapatos na to. Like, for shifty players talaga. Talagang alam mong si Kyrie yung isa sa mga nag-design ng sapatos na to. Kasi, syempre, di ba, si Kyrie is sobrang shifty na player. Kaya, bagay na bagay to sa mga guards na player. So, yun. Traction grade ko dito is 11 out of 10 kung pwede. Pero, para sa akin, super solid talaga ng traction na to. Ang ganda. Then, next is yung cushioning setup niya. Well, yung cushioning setup niya is halos similar siya sa Kyrie 4 na micro edge foam ba yung tawag doon? Nakalimutan ko na, tagal na kasi nun. So, yun. Full length cushioning setup yung ginawa niya. Again, dahil nga shifty player si Kyrie and meron din siyang kahit pa paanong bounce na as a basketball player, mataas din siya tumalon. So, combination ng pagiging shifty niya and yung pagtalon niya para pag-land niya is talagang support yung paa mo na safe ka talaga. So, and una pa lang ng cushioning setup, like, unang gamit ko pa lang dito, napaka-responsive na ng cushioning setup niya. Ayan o, ang lambot to. So, ayun, talagang siguro nung napag-decide na mag-close deal si Kyrie and yung Anta, talagang binigyan nila ng freedom si Kyrie na i-design yung sapatos. Kaya, maganda talaga yung kinalabasan. Even naman yung mga Nike na sapatos ni Kyrie, magaganda talaga ng Nike niyang sapatos. Hindi lang masyadong mabenta kasi kalakasan nila, LeBron, nila KD, kaya hindi siya masyadong Then next is yung dito niya, sa taas na part niya. Katulad naman ng usually nakikita natin sa ibang sneakers, mesh. Kaya wala masyadong pinagkaiba compare sa ibang sapatos. Yun. Next is yung lace niya. Yung lace niya lang ang medyo hindi maganda. Kasi para sa akin, ayoko tong ganitong klase ng lace, yung round na mataba. Kasi madali itong matanggal eh. Kahit anong ganda ng pagkakalace mo. Pero, doon nga papasok yung strap para i-hold yung lace at hindi na siya matatanggal. So, yun. And yung ventilation nito, yun yung pa isang issue na sapatos na to. Ventilation niya hindi masyado.
So, medyo mainit siya sa paa. Ewan ko lang ngayon summer, pero gagamitin ko to throughout summer. So, malalaman ko kung maganda ba talaga yung ventilation niya. Pero I don't think na maganda kasi kahit ngayong winter, naramdam ko mainit siya sa paa. Then, next is, isa pang issue ko dito is yung loob niya. Tulad na sinabi ko sa last video ko na quick impression, itong part na to is pag nagkaroon ng maliit na butas is dire-diretso na masira. Then next is yung fitting niya, hindi siya true to size kasi size 28 cm ito or 9 sa US. Oo. Pero, I mean, size 28 itong sapatos na to. Size 28 centimeter 10 sa US. And ako is size 27 centimeter tas 9 sa US. Pero, okay lang siya sa akin. Hindi siya maluwag. So, hindi ko alam kung bakit ganoon. So, kung bibili kayo is maybe one size up kung malaki yung paa nyo or wide foot kayo. Pero hindi issue sa kanya yung narrow or wide foot. Kasi kahit na wide foot kayo, kakasya. Pero kailangan nyo talagang mag one size up. Kasi hindi siya true to size. So, yun. Then, yun, yung fitting niya, pagka nakapasok mo yung paa nyo, then, nilace nyo na, yung part dito and sa likod, is parang naka-wrap up sa inyo yung sapatos. Kasi parang, ano ba? Kasi sa una pa lang medyo mahirap na siya suotin eh. Itong sapatos na to, dito masikip eh. So, pag nag-slide in na yung sapatos nyo, ay yung paa ninyo, medyo mararamdaman nyo dito na parang nakarap na yung sapatos sa paa nyo. Lalo pagka naka-ayos na yung lace. Kaya, fitting niya, hindi siya true to size. Maybe, nagkataon lang na buti na lang one size up yung nakuha kong size para sa akin. So, yun. Ano pa ba? Yung looks niya. Pang ilang beses ko na sinabi sa videos ko na one of the best looking shoes to, na hoop shoes to ngayon. Para sa akin. Especially yung kulay niya. Diba? Tapos, yun. Overall, for me, both performance and casual design, I'm gonna grade the shoe a perfect score of 10 out of 10. So, again, hindi ko sinasabing accurate yung lahat ng review ko. Lahat ng review ko is based lang sa experience ko sa shoes and sa alam niyo yun. Kaya, para sa akin, 10 out of 10 yung sapatos. So, yun lang. Next up naman na i-review ko is yung KD17. Yes, I know I'm very late na sa pag-review ng mga shoes. Meron ng KD18, meron ng Antakai 2. And palabas na rin yung mga ibang signature shoes. Pero, ayun, maybe after ko sa KD17 is I'm going naman ng 361 or New Balance. So, yun, advice ko lang ngayon, hindi ko sinasabing pangit yung Nike ngayon, pero much better siguro kung iwasan nyo muna yung Nike kasi mas maraming ibang mas magandang pang basketball na sapatos bukod sa Nike. And Nike is not giving us ng super na mako-compare mo sa ibang brand ngayon. Kasi yung Chinese brand ngayon talagang tumataas yung
yung quality ng pang-basketball nilang sapatos. Kaya, kung ako sa inyo, iwas muna kayo sa Nike kasi wala, hindi talaga, siguro, dahil sa taas na rin ang standard ng Nike, medyo sanay na tayo na lagi magaganda yung nilalabas nilang signature shoes. Pero, lately, for about 3 to 4 years na yata, almost same lang yung mga signature shoes nila. Same ng design, same ng materials. Ewan ko, parang tinatamad na lang sila gumawa ng bagong design. So, alam niyo yun. Lahat ng yung signature shoes, halimbawa kay KD, yung KD 15, 16, 17, halos pare-parehas ng materials yung ginamit. Ewan ko lang yung 18 kasi hindi pa ako nagkakaroon ng 18. Kaya, same din sa Lebron. Yung Lebron, magaganda nga yung materials, pero too much naman yung price ng sapatos ni Lebron. Kaya, kung papipiliin ako, Lebron or Chinese brand like Anta or Li-Ning, I'm going with Anta or Li-Ning kasi pagdating sa quality nung pang-basketball na sapatos na ginagawa nila, walang masasabi ang Nike ngayon sa Adidas. Well, it's medyo pa maganda pa yung ng Adidas ngayon compare sa Nike. So if I were you guys, iwas muna kayo sa Nike. Alam ko marami kayong favorite na player na nasa Nike, pero wala hindi worth it yung ibabayad nyo sa Nike as of now. So ayun lang. Anyway, napahaba na yung video. Pasensya na. So, yun lang. I'll see you next episode ng quick impression ko sa KD17. So, yun lang. Tulog na ako. Sobrang late na. May pasok pa ako bukas. Bye.